Pabigat, inutil, basura. Iyan ang malamig na bulong ni Hillary habang suot ang paboritong kwintas ng pumanaw kong ina. Habang siya'y nagdiriwang sa marangyang handaan sa itaas, ako'y nakakulong sa madilim at malamig na bodega, gumagapang sa sahig, kasama ang aking sirang wheelchair. Pilit nilang pinatay ang pag-asa ko. Ngunit paano kung ang mismong haligi ng tahanan na nabulag ng kasinungalingan ay unti-unting makita ang madugong katotohanan? Makakabangon pa ba ako mula sa impyernong ito? Sayang lang ang ganda ng buhok mo, Emma. Kahit anong suklay ko dyan, pabigat ka pa rin. Walang lalaki magkakagusto sa isang lumpong walang silbi. At sigurado akong nagsasawa na rin ang papa mo sa pag-aalaga sa isang katulad mo. Ang mga salitang iyon ay tila mga yelong itinusok ng diretsyo sa dibdib ni Emma. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, nakayuko, habang pilit na kinakagat ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang pag-alpas ng anumang hikbi. Sa likuran niya ay si Hillary, ang babaeng pinakasalan ng kanyang ama, na kasalukuyang marahas na humahagod ng suklay sa kanyang mahabang buhok. Bawat paghila ay may kasamang diin na tila nais nitong anitin ang kanyang anit. Ngunit mas masakit ang mga salitang lumalabas sa bibig nito. Sa ilalim ng manipis na kumot na nakapatong sa kanyang mga walang pakiramdam na binti, nanginginig ang mga kamay ni Emma. Pilit niyang itinatago ang isang kalahating tapos na itim at asul na sirkulong sinulid. Isa itong gansilyong scarf. Ilang linggo na niyang pinagpupuyatan ito sa kabila ng pananakit ng kanyang mga kasukasuan. Isang simpleng regalo na nais niyang ibigay sa nalalapit na kaarawan ng kanyang Papa David. Isang patunay na kahit wala siyang silbi sa paningin ng kanyang madrasta, may pagmamahal pa rin siyang kayang ibigay sa nag-iisa niyang haligi. Ngunit ang paboritong pabango ni Hillary na matapang at nakakahilo ay tila lalong sumasakal sa kanya. Nakakakaramdam siya ng pag-ikot ng sikmura. Ang malamig na ngipin ng suklay na dumidiin sa kanyang ulo ay parang kuko ng isang halimaw na nagpapaalala sa kanyang kalagayan. Humigpit ang hawak niya sa mga karayom na panggansilyo hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Walang luhang tumulo. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na hindi kayang isigaw. Bakit kailangang maging ganito? Kalupit ang mundo. Kasalanan ba niya na naipit ang kanyang mga binti sa baluktot na bakal ng kotseng yon noong araw na binawian ng buhay ang kanyang totoong ina? Ang malalim niyang pag-iisip ay naputol ng marahas na ibinaling ni Hillary ang kanyang wheelchair patungo sa labas ng kwarto. Oras na para sa hapunan. Sa pagdating nila sa mahabang hapagkainan, nayari sa mamahaling kahoy, nagbago ang ihip ng hangin. Ang tunog ng pagdating ng sasakyan ng kanyang ama ay hudyat ng pagpapalit ng maskara ng kanyang madrasta. Pumasok si David sa silid kainan, bakas sa mukha ang matinding pagod mula sa maghapong pag-aasikaso sa kanilang kumpanya. Agad siyang sinalubong ni Hillary na isang mahigpit na yakap at matamis na halik sa pisngi. Kasunod ang pang-abot ng isang basong malamig na tubig. Ang boses nito ngayon ay malambing, puno ng pag-aalala, at tila isang perpektong asawa na walang ibang inisip kundi ang kapakanan ng pamilya. Nagsimula ang hapunan sa gitna ng katahimikan na binabasag lamang ng tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselanang pinggan. Kumuha si Hillary ng isang malaking piraso ng hipon na niluto sa mantikilya at bawang at nakanghiting inilagay ito sa ibabaw ng kanin ni Emma. Kumain ka ng marami, anak. Alam kong paborito mo ito, kaya nagpaturo pa ako sa kusinera natin kung paano ito lutuin ng tama para lang sa'yo. Malambing na wika ni Hillary na sinundan ng isang mapagmahal na tingin kay David upang ipagmalaki ang kanyang pagiging ina. Nanlamig ang buong katawan ni Emma. Tinitigan niya ang hipon na nasa kanyang pinggan. Mayroon siyang mild allergy sa seafood, isang bagay na alam ng lahat sa bahay na iyon, lalo na ni Hillary. Kung kakainin niya ito, paniguradong mamamantal ang kanyang lalamunan at mahihirapan siyang huminga buong gabi.
Dahan-dahan, gamit ang kanyang tinidor, itinabi niya ang hipon sa gilid ng pinggan at tahimik na sumubo lamang ng kanin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Hilary. Ang kanyang mga mata ay biglang nagtubig at ang kanyang boses ay naging garalgal, tila isang biktima na labis na nasaktan. Kahit kaunting subo lang sana, Emma. Pinaghirapan kong iluto yan. Hindi mo ba talaga ako kayang tanggapin bilang pangalawang ina mo? Kahit anong gawin kong pag-iintindi sa kalagayan mo, bakit parang laging kulang? Napatigil si David sa pagsubo. Ang paggod sa kanyang mga mata ay napalitan ng inis at pagkadismaya habang nakatingin sa kanyang anak. Hinilot niya ang kanyang sentido bago nagsalita ng may awtoridad. Emma, please. Huwag mo namang pahirapan ang mami mo. Galing ako sa trabaho at gusto ko lang ng payapang hapunan. She's doing her best to take care of you sa kabila ng sitwasyon mo. Maging mapagpasalamat ka naman kahit minsan. Bawat salita ni David ay parang punyal na bumaon sa puso ni Emma. Ang lalaking pinaghahandaan niya ng regalo, ang lalaking inaasahan niyang magtatanggol sa kanya, ay bulag na bulag sa katotohanan. Tiningnan niya ang kanyang ama. Umaasang makikita nito ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Ngunit, nakatuon na muli ang pansin nito sa pag-alo sa umiiyak na si Hilary. Wala siyang nasabi. Ibinaba niya ang kanyang tinidor at tumungo na lamang. Nang matapos ang hapunan at nagtungo na si David sa kanyang opisina upang magbasa ng mga dokumento, agad na naglaho ang mga peking luha ni Hilary. Tinulak niya ang wheelchair ni Emma pabalik sa silid nito, hindi na nang abala pang buksan ang ilaw. Sa kalagitnaan ng kadiliman ng kwarto, iniwan niya ang dalaga. Di dyan ka nababagay, sa dilim. Malamig na bulong ni Hilary bago lumabas at tuluyang nilak ang pinto mula sa labas. Nang marinig ang paglapat ng kandado, doon na bumigay ang mga balikat ni Emma. Nahulog mula sa kanyang kandungan ang ginagansilong scarf papunta sa malamig na sahig. Sa halip na pulutin yon, iginapang niya ang kanyang mga nanginginig na kamay patungo sa maliit na drawer sa gilid ng kanyang kama. Mula roon, kinuha niya ang isang luma at medyo lukot na letrato ng kanyang tunay na ina. Tinamaan ng sinag ng buwan na tumatagos mula sa siwang ng bintana ang nakangiting mukha sa letrato. Dahan-dahang hinaplos ng hinlalaki ni Emma ang pisingi ng kanyang ina sa papel, habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng nagunahang pumatak. Walang tunog ang kanyang pag-iyak, tanging ang paggalaw ng kanyang dibdib ang nagpapatunay sa tindi ng kanyang pangungulila. Sa kalagitnaan ng kanyang tahimik na pagdurusa, nahagip ng kanyang pandinig ang isang pamilyar na boses mula sa labas ng bintana. Ang kwarto niya ay katabi lamang ng balkonahe ng ikalawang palapag. Boses iyon ni Hilary, tila may kausap sa telpono at pilit na pinaghihina ang tunog nito upang hindi marinig ng asawa. Sinabi ko na sayong babayaran kita bukas. Wag na wag mo akong tatawagan dito. Baka may makarinig. Oo, tataasan ko ang bayad para sa pananahimik mo. Basta siguraduhin mong nakabaon na sa limot ang nangyari noong araw na iyon. Kumunot ang noo ni Emma. Sino ang kausap nito? Anong araw ang tinutukoy ng kanyang madrasta na kailangang bayaran upang manahimik? Ngunit bago pa man siya makabuo ng anumang tiyora sa kanyang isipan, biglang namatay ang tawag. Lumipas ang ilang oras, natulog na ang buong bahay. Ipikit na sana si Emma nang biglang marinig niya ang mabagal na pagpihit ng doorknob ng kanyang kwarto. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Mula sa liwanag ng hallway, rumehistro sa sahig ang isang mahaba at nakakakilabot na anino. Pumasok si Hilary. Ang mga mata nito ay walang emosyon habang nakatitig sa nakahigang dalaga. At sa kanang kamay ng madrasta, nasilayan ni Emma ang isang bagay na nagpakaba ng matindi sa kanyang dibdib. Ang malamig na kislap ng isang matalim na gunting na bakal. Sumikat ang araw.
Ngunit walang dalang init ang mga sinag nito sa loob ng silid ni Emma. Ang alaala ng malamig na kislap ng gunting kagabi ay nag-iwan ng matinding takot sa kanyang dibdib, isang takot na tila nakapulupot sa kanyang lalamunan hanggang sa paggising. Nang ibaling niya ang kanyang paningin sa ibaba ng kanyang kama, bumungad sa kanya ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang pinaghirapang regalo. Ang itim at asul na ganchilyo scarf na inabot niya ng ilang linggo upang mabuo, ngayon ay nagkalat sa malamig na sahig na parang mga walang kwentang basahan, pira-piraso at walang awang ginupit ng gunting ni Hilary kagabi. Tumulo ang isang mainit na butil ng luha mula sa mata ni Emma. Ang sakit ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Pinipigilan siyang huminga. Pumasok si David sa kwarto bago pa man niya maitago ang mga sinulid. Ngunit sa halip na pansinin ang kalat sa sahig o ang namumugtong mga mata ng anak, nakatuon ang pansin ng kanyang ama sa pag-aayos ng sariling kurbata. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha nito, tanging pagmamadali papunta sa trabaho. Ipinaalam lamang ni David na may bagong physical therapist na darating ngayong umaga, isang eksperto na binayaran niya ng malaki upang mapabilis ang paggaling ng kanyang mga binti. Sumunod si Hilary sa likuran ng asawa, nakangiti ng matamis at inayos ang kwelyo ni David. Tila isang inosenteng asawa sa kabila ng demonyong ginawa niya ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Lumipas ang ilang oras, dumating ang estrangerong binanggit ng kanyang ama. Iba ang presensya ng lalaking ito kumpara sa mga naunang doktor na sumuko sa kanyang kalagayan. Pagpasok ni Rafael sa kwarto, dala niya ang isang maaliwalas na neiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Wala sa kanyang paningin ang awa o pandidiri na madalas makita ni Emma sa iba. Tiningnan siya ni Rafael, hindi bilang isang sirang pasyente o isang malaking pabigat, kundi bilang isang buong tao na nangangailangan ng kaagapay. Bago pa man makalapit ng tuluyan si Rafael, agad siyang hinarang ni Hilary sa labas ng pinto. Ang boses ng madrasta ay ginawang malambing, puno ng pekeng pag-aalala. Ngunit may nakatagong lason sa bawat salitang binibitawan nito. Doc Rafael, gusto ko lang po kayong bigyan ng babala. Medyo unstable po kasi ang mental state ng anak ko. Minsan, gumagawa siya ng mga kwento. Nag-iimbento ng kung ano-ano para lang mapansin ng papa niya, lalo na kapag nagpapapansin siya. Intindihin niyo na lang po sana. Depressed kasi at hindi pa rin matanggap ang nangyari sa kanya. Tumanggol lamang si Rafael, isang formal na pagtugon ng walang ibinibigay na husga. Ngunit ang kanyang mapagmasid na mga mata ay hindi nakatakas sa tensyon na tila nakadikit sa mga pader ng buong bahay. Nang tuluyang maiwan silang dalawa sa loob ng kwarto, nanatiling tahimik at nakayuko si Emma. Sanay na siyang saktan, sanay na siyang hindi pakinggan. Inaasahan niyang magiging malamig at mapilit ang bagong doktor na ito tulad ng mga nauna. Ngunit lumuhod si Rafael upang magpantay ang kanilang paningin, hindi sinubukan na mangibabaw sa kanya. Hi Emma, ako si Rafael. Hindi ako nandito para pilitin ka sa mga bagay na hindi mo kaya. Nandito ako para tulungan kang maalala kung paano ulit lumaban. Mag-uumpisa tayo sa simpleng pag-unat ng mga balikat at braso mo. Ayos ba? Ang boses niya ay parang isang mahinahong simoy ng hangin sa gitna ng matinding tag-araw. Walang pagbabanta, tanging pag-iingat at paggalang. Dahan-dahang sinimulan ni Rafael ang pagmasahe sa mga braso ni Emma upang suriin ang daloy ng dugo nito. Subalit, nang marahan niyang itaas ang mahabang manggas ng suot na damit ng dalaga, bigla siyang natigilan. Ang kanyang paghinga ay pansamantalang huminto sa kanyang nakita. Sa mapuputi at maninipis na braso ng dalaga ay nakaukit ang malilinaw at nangingitim na mga pasa. Hindi ito ordinaryong pasa mula sa pagkakabangga o pagkahulog. Hugis ito ng mga daliring marahas na bumaon sa kanyang balat, isang piping saksi sa kalupitan na nangyayari sa likod ng mga nakasarang pinto ng marangyang bahay na yon.
Agad na binawi ni Emma ang kanyang braso. Pilit na ibinababa ang manggas habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding panlalamig at takot. Tiningnan niya si Rafael na parang isang ibong nakulong sa hawla na nagmamakaawa. Isang tahimik na panawagan na huwag magsalita o magtanong. Ang panginginig ng kanyang mga labi ay sapat na upang iparating ang nakakabinging mensaheng, huwag mong sabihin sa kanya, sasaktan niya ulit ako. Hindi na pumilit si Rafael. Sa halip na mag-imbestiga o gumawa ng ingay na makakaagaw ng atensyon, nanatili siyang kalmado. Kumuha siya ng isang malinis na kumot mula sa paanan ng kama at maingat na ipinatong iyon sa mga binti ni Emma, tinitiyak na mabibigyan niya ito ng pakiramdam ng proteksyon. Ang kanyang mga maingat na kilos ay tila nagsasabing na intindihan niya ang sitwasyon nang hindi nangangailangan ng kahit na anong salita. Nang matapos ang unang sesyon ng physical therapy, inayos ni Rafael ang kanyang mga medical na kagamitan pabalik sa kanyang bag. Bago siya tuluyang tumalikod, dahan-dahan siyang lumapit muli kay Emma. Kinuha niya ang nanginginig na kanang kamay ng dalaga at sa gitna ng palad nito ay inilagay niya ang isang maliit na bagay. Isang matamis na kandi na nakabalot sa makintab na papel. Tiningnan siya ni Emma nang may malalim na pagtataka at kaba. Ngumiti lang si Rafael. Isang niting tila nangangakong may maganda pang natitira sa mundong ito, gaano man ito kadilim. Iyon ang unang tamis na naramdaman ni Emma sa loob ng 5 taong pamumuhay sa impyerno ng kalungkutan. Habang naglalakad palabas ng silid si Rafael, bumagal ang kanyang mga hakbang nang mapansin niya ang isang malaking painting ng isang payapang bukid na nakasabit sa pasilyo. Natigilan siya roon. Tinitigan niya ang bawat detalye ng dibuho nang may malalim na pag-iisip. Tila, may pamilyar na lihim siyang natuklasan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa lumang likhang sining na iyon. Bakit tila kilala niya ang tanawing iyon? At ano kaya ang kaugnayan niya sa larawang matagal ng pagmamay-ari ng pamilyang ito? Ngunit hindi doon natapos ang kanyang misyon para sa araw na iyon. Sa halip na dumiretso sa pintuan palabas, ibinaling ni Rafael ang kanyang mga hakbang patungo sa sala kung saan tahimik na nagkakape si Hilary habang nagbabasa ng magazine. Ang hangin ay tila bumigat nang huminto ang batang doktor sa harapan ng madrasta. Walang paligoy-ligoy at walang takot na bumakas sa kanyang tinig nang bitawan niya ang mga salitang babasag sa pekeng kapayapaan ng bahay na yon. Ma'am Hilary, panimula ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nanliliit at nakatutok ng diretsyo sa nagulat na babae. Sino po ang gumawa ng mga pasa sa braso ni Emma? Ang tanging naging tugon ng madrasta ay isang malamig na ngiting unti-unting gumuhit sa kanyang mapupulang labi. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga mapupulang labi ni Hilary. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa halip na magpakita ng kaba sa direktang tanong ni Rafael, nagpakawala siya ng isang malalim at madramang buntong hininga. Ipinatong niya ang kanyang mainit na kape sa mesa at tiningnan ang batang doktor ng may halong pekeng awa at pagod ng isang martir na ina. Dok Rafael, hindi ba't binalaan na kita bago ka pumasok sa kwarto niya? Malambot ang boses ni Hilary, ngunit bawat salita ay may nakatagong patalim. Si Emma mismo ang gumagawa niyan sa sarili niya. Sinasaktan niya ang kanyang sariling katawan kapag inaatake siya ng matinding depresyon at pagkaawa sa sarili. Kinukurot niya ng madiin ang sarili niyang mga braso hanggang sa magkapasa. Bilang isang ina, nadudurog ang puso ko tuwing nakikita ko siyang ganyan. Ibinibigay ko ang lahat para maging komportable siya. Pero anong magagawa ko? Ayaw niyang magpatulong at kapag sinusubukan ko siyang alagaan, gumagawa siya ng mga kwento na kesyo sinasaktan ko raw siya para lang mapansin ng papa niya. Hindi kumurap si Rafael. Pinagmasdan niya ang bawat galaw ng mga mata ng madrasta. Hinahanap ang katotohanan sa likod ng perpektong pag-arte nito. Bagaman alam ng kanyang medical na karanasan na ang mga pasa ni Emma ay hindi kayang gawin ng sariling mga kamay dahil sa anggulo ng mga bakas, pinili niyang itikom ang kanyang bibig.
Kailangan niyang maging maingat. Kung magpapakita siya ng pagdududa, maaring tanggalin siya sa trabaho at maiwan si Emma ng walang kakampi. Tumanggo na lamang si Rafael ng pormal at ng paalam. Bit-bit ang isang mabigat na hinalang hindi niya mapalampas. Pagsapit ng gabi, ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagbabadya ng panibagong unos sa loob ng mansyon. Dumating si David na bakas ang matinding pagod sa mukha. Agad siyang sinalubong ni Hillary sa sala, maingat na inalis ang suot nitong Amerikana at sinimulan ang kanyang nakalalasong bulong. Habang hinahagod ang likod ng asawa, ginawa niyang malambing, ngunit puno ng pag-aalala ang kanyang tinig. Sinabi niya kay David na tila may hindi magandang kinikilos ang bagong doktor. Ipinahiwatig ni Hillary na masyado malapit at mapangahas ang mga hawak ni Rafael kay Emma. At ang masaklap pa ay tila nagugustuhan daw ito ng dalaga dahil sa matinding pangungulila sa atensyon ng isang lalaki. Kumunot ang noo ni David sa narinig. Ang kanyang pagod ay nauwi sa inis at mahigpit niyang inutusan ang asawa na bantayang maigi ang bawat kilos ng doktor upang maiwasan ang anumang iskandalo sa kanilang pamilya. Nang makapasok si David sa kanyang opisina, nagtungo si Hillary sa kwarto ni Emma bit-bit ang isang tray ng pagkain. Ngunit pagkapasok niya, ibinagsak niya ang tray sa maliit na mesa ng walang anumang pag-iingat. Ang kanyang maamong mukha kanina ay napalitan ng isang nakakakilabot na pot. Kinuha niya ang bote ng gamot ni Emma para sa pananakit ng ugat at inilagay ito sa loob ng kanyang bulsa. Tinitigan niya ng matalim ang nanginginig na dalaga at malamig na nagbabala na dahil sa pagpapakita nito ng mga pasa sa ibang tao, kailangan nitong matutunan ang leksyon ng pagtitiis. Walang gamot na ibibigay sa kanya ngayong gabi. Ang mabigat na paglapat ng pintuan ng lumabas si Hillary ay nag-iwan ng nakakabining katahimikan at matinding pangamba sa dibdib ni Emma. Pagsapit ng madaling araw, umatake ang matinding sakit sa mga ugat at kasukasuan ng dalaga. Tila mga maliliit na karayom na may apoy ang unti-unting tumutusok sa kanyang mga binti hanggang sa kanyang balakang. Namimilipit siya sa sakit sa ibabaw ng kama. Ang kanyang katawan ay naliligo sa malamig na pawis, ngunit mariin niyang kinagat ang kanyang sariling unan upang pigilan ang anumang daing na makawala sa kanyang mga labi. Alam niyang kung iiyak siya ng malakas, mas lalo lamang siyang pagtatawanan at kukutyain ng kanyang madrasta sa labas ng pinto. Mas pinili niyang lunukin ang sariling luha at tiisin ang pisikal na torture hanggang sa unti-unting magliwanag ang kalangitan. Kinaumagahan, pagdating ni Rafael para sa kanilang sesyon, agad niyang napansin ang pamumutla at malalalim na itim sa ilalim ng mga mata ni Emma. Ang mga labi nito ay sugatan dahil sa diin ng pagkakakagat kagabi at ang buong katawan ay tila naubusang ang lakas. Hindi na nagtanong pa ang batang doktor. Batid niya na may malagim na nangyari pag alis niya. Habang nagkukunwaring inaayos ang mga binti ni Emma para sa ehersisyo, palihim at mabilis niyang iniipit sa ilalim ng paladang dalaga ang isang maliit na tubo ng herbal na pamahid. Nagtama ang kanilang mga mata at isang mahinang tango mula kay Rafael ang nagbigay kay Emma ng katiyakan na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Nang matapos ang sesyon at tuluyang makalabas si Rafael, dahan-dahang binuksan ni Emma ang kanyang palad. Ipinahid niya ang kaunting herbal na gamot sa kanyang nananakit na mga hita. Ang halimuyak ng mint at eucalyptus ay pumuno sa kanyang pandama. Sa sandaling iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at palihim na inamoy ang natirang amoy sa kanyang sariling mga kamay. Parang isang mainit na yakap ang naramdaman niya, isang simpleng haplos ng pag-asa na pansamantalang nagpakalma sa kanyang nagdurugong puso. Nang hapon ding iyon, habang pilit na inililipat ni Emma ang kanyang wheelchair patungo sa sala upang makalanghap ng sariwang hangin mula sa bukas na bintana, nahagip ng kanyang paningin ang isang gusot na papel na nahulog malapit sa basurahan ng opisina ni Hillary. Nang buksan niya ang nalukot na dokumento, bumungad sa kanya ang isang buwanang bill ng telepono. Isang partikular na numero ng telepono ang paulit-ulit na naka-highlight sa listahan ng mga tawag
At nang suriin niya ang petsa ng mga tawag na iyon, tila tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Ang mga tawag ay ginawa eksakto noong araw ng malagim na aksidente na kumitil sa buhay ng kanyang ina 5 taon na ang nakararaan. Habang pilit inuunawa ng kanyang utak ang mabigat na natuklasan, nahagip ng kanyang paningin mula sa labas ng gate ang isang pamilyar na matandang babae na palakad-lakad at tila may nais iparating. Si Yaya Rosa, ang pinalayas niyang yaya, ay pabalik-balik sa tapat ng mansyon, lumilinga-linga na parang may tinatakasan. Ang nalukot na papel sa nangiinig niyang kamay, tila naging nagbabagang uling sa kanyang palad ang gusot na papel. Habang nakatitig si Emma sa mga numerong nakalimbag doon, isang malamig na hangin ang tila humigop sa kanyang diwa, pabalik sa 5 taon na ang nakalipas. Bumalik sa kanyang gunita ang araw na iyon. Ang matapang na amoy ng nasusunog na goma na humahalo sa hangin. Ang garalgal at nagpapapanik na boses ng kanyang ina habang pilit na inaapakan ang preno na tila nawala ng silbi. At ang huling mahigpit na yakap nito bago ang madugong pagbaligtad ng kanilang sasakyan. Nabalik lamang ang kanyang ulirat sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang noo. May mali. Isang napakalaking kasinungalingan ang nakabaon sa ilalim ng trahedyang sumira sa kanyang buhay. Mula sa kanyang posisyon malapit sa bintana, muli niyang tiningnan si Yaya Rosa sa labas ng mataas na gate. Nakita niyang may hawak itong isang maliit na papel na nakabalot sa plastik. Tila naghahanap ng tiempo upang ihagis iyon papunta sa kanyang balkona. Baka sa mukha ng matanda ang matinding pag-aalala at takot. Ngunit bago pa man maiangat ng dating yaya ang kanyang kamay upang ihagis ang mensahe, isang marahas na kamay ang biglang sumunggab sa braso nito. Dumating si Hilary mula sa labas. Kapapark lamang na kanyang mamahaling sasakyan. Mula sa itaas, walang tunog na nakarating sa pandinig ni Emma. Ngunit malinaw na malinaw sa kanyang paningin ang kalupitang naganap. Kinaladkad ng kanyang madrasta ang matanda, patungo sa isang sulok na hindi hagip ng mga kamera ng mansyon. Isang malakas at walang awang paghampas ng palad sa pisngi ni Yaya, Rosa, ang nagpayanig sa paningin ni Emma. Napasalampak sa lupa ang matanda, umiiyak at nagmamakaawa. Ang mga labi ni Hilary ay mabilis na gumalaw at kahit hindi niya marinig, alam ni Emma ang hugis ng mga salitang binibitawan nito. Isang mariing pagbabanta na naglalaman ng pangalan ng kaisa-isang apo ni Yaya Rosa. Bago tuluyang tumakbo palayo ang umiiyak na matanda, isang maliit at lumang litrato ang nahulog mula sa bulsa nito. Walang pag-aalinlangang inapakan iyon ni Hilary ng kanyang matulis na takong, pinulot at inilagay sa sariling bag ng may malademonyong ngiti. Pagsapit ng hapon, tila isang matibay na silungan sa gitna ng bagyo ang pagdating ni Rafael. Ang presensya ng batang doktor ay kabaligtaran ng nakakasakal na hangin sa loob ng bahay na iyon. Nagsimula sila sa mga ehersisyo upang ibalik ang lakas ng pang-itaas na bahagi ng katawan ni Emma. Habang maingat na inaalalayan ni Rafael ang dalaga na iunat ang kanyang mga balikat, nagkalapit ang kanilang mga mukha. Naramdaman ni Emma ang mainit at regular na paghinga ng binata, amoy ng malinis na sabon at kape na nagpapabagal sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nagtama ang kanilang mga paningin. Isang tahimik na pag-uusap na walang bahid ng awa o panghuhusga, tanghing dalisay na pag-iingat at lihim na pag-unawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Emma na hindi siya isang pasyenteng walang silbi, kundi isang babaeng nararapat tratuhin ng may lambing. Batid ni Emma na mapanganib ang kanyang gagawin, ngunit ang init ng pag-asa sa mga mata ni Rafael ang nagtulak sa kanya upang magtiwala. Gamit ang nanginghinig na mga kamay, pasikreto niyang inabot sa doktor ang nalukot na bill ng telepono. Itinuro niya ang naka-highlight na numero at ang petsa ng mga tawag na tumutugma sa araw ng kamatayan ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, humihingi ng isang pabor na maaring maglagay sa trabaho
at kaligtasan ng binata sa alanganin. Gusto niyang malaman kung sino ang nasa likod ng numerong iyon. Tinitigan ni Rafael ang papel at pagkatapos ay bumaling sa mga matang punong-puno ng takot ng dalaga. Wala siyang inusisa. Wala siyang hininging mahabang paliwanag. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Emma. Ang kanyang maiinit na daliri ay marahang dumampi sa malamig na mga dulo ng daliri ng dalaga. Isang simpleng haplos na nagpadala ng init sa buong katawan ni Emma. "Ako ang bahala!" Isang mahina, ngunit matibay na pangako na lumabas sa mga labi ni Rafael, isang sumpang pumawi sa matinding lamig sa puso ng dalaga. Sa kalaliman ng gabi, nang tulog na ang buong mansyon, at tanging ang liwanag ng buwan ang nagbabantay sa kwarto ni Emma, isang tahimik at pabalik-balik na pang-inginig mula sa ilalim ng kanyang unan ang bumasag sa katahimikan. Galing yon sa isang maliit at lumang cellphone na palihim na iniwan ni Rafael sa ilalim ng kanyang kumot kaninang hapon. Agad niya itong sinagot, ang kanyang dibdib ay nag-uunahan sa kaba. "Emma?" Ang boses ng doktor sa kabilang linya ay may dalang bigat na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ng dalaga. "Ang numerong pinaimbestigahan mo, pag-aariyo ng dating mekaniko ninyo? Ang mismong lalaking huling nadayos ng sasakyan nyo bago pa man mangyari ang aksidente. Ang tanging naiiwan sa dilim ay ang kanyang mabilis at nag-uunahang paghinga. Hindi nakalita sa matalas at mapanuring paningin ni Hillary ang mga lihim na sulyap at ang banyayad na pagbabago sa kilos ni Emma sa tuwing naroon ang batang doktor. Para sa isang babaeng nabubuhay sa pagmamanipula, ang anumang uri ng pag-asa sa mata ng kanyang biktima ay isang malaking banta na kailangang patayin ng mabilisan." Habang nagkukunwaring nag-aayos ng mga bulaklak sa florera malapit sa hagdan, palihim niyang pinagmasdan ang tahimik na pag-uusap ng mga mata ni Rafael at ng kanyang anak-anakan. Alam niyang may tinatago ang dalawa. Kung hindi niya puputulin ang ugnayang ito, malapit nang gumuho ang imperyong itinatag niya sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Kinaumagahan, bago pa man magsimula ang sesyon ng physical therapy, isang perpektang bitag ang inilatag ng madrasta. Maingat niyang kinuha ang paboritong mamahaling relo ni David, isang kumikinang na Rolex na napapalamutian ng mga diamante, at inilapag ito sa maliit na mesa na palaging pinagpapatungan ni Rafael ng kanyang itim na medical na bag. Walang nakakita kung paano at saan nakakuha si Hillary ng isang maliit na susing pamalit na eksaktong kapareho ng ginagamit ng doktor sa kanyang bag, isang lihim na siniksik niya sa ilalim ng kanyang manggas kasabay ng kanyang nakalalasong ngiti. Nang matapos ang isang oras na pag-uunat at pagmamasahe sa mga binti ni Emma, saktong dumating si David mula sa isang maikling meeting. Baka sa mukha nito ang pagmamadali dahil may kailangan pa itong daluhang mahalagang pananghalian kasama ang mga imbestor. Ngunit bago pa man siya makalabas muli ng pinto, pumasok si Hillary sa sala na may kip-kip na matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang tinig at mabilis na lumapit sa asawa upang ipaalam na nawawala ang mamahaling relo na iniwan nito sa mesa kaninang umaga. Mabilis na nagkagulo sa loob ng mansyon. Ipinatawag ang lahat ng mga kasambahay upang kapkapan at halughugin ang buong sala. Sa gitna ng tensyon, biglang umiyak si Hillary. Isang pag-arte na perpektong nagmukhang isang asawang labis na nasasaktan para sa asawa. Tumingin siya kay Rafael, na kasalukuyan nagliligpit ng gamit at gumamit ng boses na puno ng pagkabigo. "Dok Rafael, patawad po kung hihilingin ko ito. Pero para na rin po malinis ang pangalan ninyo. Maari po ba naming makita ang loob ng bag ninyo? Kayo lang po kasi ang tagalabas na nagawi malapit sa mesa ng asawa ko." Kumunot ang noo ni Rafael, ngunit dahil wala siyang itinatago, kalmado niyang inabot ang kanyang itim na bag kay David. Nang buksan ng haligi ng tahanan ang siper at halughugin ang mga medikal na kagamitan, isang malamig na kislap ng ginto ang tumambad sa paningin ng lahat. Naroon ang nawawalang Rolex, nakasingit sa pagitan ng mga benda at bote ng alkohol. Nanlaki ang mga mata ni Rafael.
Agad siyang umiling at pilit na ipinaliwanag na hindi niya alam kung paano napunta roon ang bagay na yon. Ngunit ang boses ng pagdadahilan ng doktor ay mabilis na nilamon ng matinis na panunumbat ni Hilary. Sumigaw ang madrasta. Pinagbintangan si Rafael na ginagamit ang sakit ni Emma upang makapasok sa kanilang pamamahay at magnakaw. Hindi na kinaya ni Emma ang panunood sa kawalang katarungan. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng lakas, ang lalaking naniwala sa kanya, ay tinatapakan sa kanyang harapan. Ginamit ng dalaga ang lahat ng hangin sa kanyang baga, pilit na inangat ang kanyang nanghihinang katawan mula sa wheelchair. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong kabahayan. Wala siyang kasalanan. Hindi siya magnanakaw. Papa, maniwala ka sa akin. Plinano ito ng asawa mo. Ngunit sa halip na makinig, ang tingin ni David sa kanyang anak ay napuno ng matinding pagkadismaya at galit. Para sa kanya, ang pagtatanggol ni Emma sa isang estrangerong na hulihan ng ebidensya ay patunay ng pagiging suwael at sira ang pag-iisip nito, eksakto sa mga lason na araw-araw ibinubulong ni Hilary sa kanyang pandinig. Sa sobrang pagdilim ng kanyang paningin, hindi na nakapag-isip si David. Isang mabilis na pagdapo ng kanyang malapad na palad ang tumama sa pisngi ni Emma. Ang hapdi ng balat ay sumabay sa pagkawasak ng kaluluwa ng dalaga. Tumabingi ang kanyang mukha at ang paligid ay biglang binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Walang tunog na lumabas sa bibig ni Emma, tanging ang pamumuo ng sariwang dugo sa gilid ng kanyang labi. Nang makita ni David ang marka ng kanyang sariling kamay sa namumulang pisngi ng anak, isang butil ng mainit na luha ang mabilis na kumawala mula sa kanyang mata. Puno ng pagsisisi ang kanyang dibdib. Ngunit ang matayog niyang pride bilang isang haligi ng tahanan na nabulag ng kasinungalingan ay mas umibabaw. Sa halip na bawiin ang kanyang kamay at yakapin ang kanyang anak, matigas siyang tumalikod. Mariin at puno ng awtoridad niyang inutusan ang mga gwardiya na kaladkarin ang batang doktor palabas ng kanilang bakuran at wag na wag nang papasabugin muli sa kanilang teritoryo. Hindi na nanlaban si Rafael. Batid niyang anumang pisikal na gulo ang gawin niya sa mga oras na iyon ay mas lalo lamang magpapahama kay Emma. Bago siya tuluyang itulak ng mga gwardiya, palabas ng malaking pinto na yari sa mamahaling kahoy, lumingon siya sa dalagang nakasubsob sa kanyang silya de gulong. Sa gitna ng kaguluhan at ingay ng mga nag-uusap na kasambahay, nadtama ang kanilang mga mata. Walang tinig na lumabas sa labi ng binata. Ngunit malinaw na nakaukit sa kanyang maamo. Ngunit matatag na paningin ang isang pakiusap na tumago sa kaluluwa ni Emma. Huwag kang susuko. Huwag mo hayaang mamatay ang liwanag. Nang tuluyan ng umalis ang sasakyan ni David upang takasan ang nakakasakal na tensyon sa loob ng bahay, naiwan si Emma na mag-isa kasama ang kanyang madrasta. Sa kabila ng hapdi sa kanyang pisngi, isang malaking tanong ang patuloy na bumabagabag sa isipan ng dalaga. Paano nabuksan ni Hilary ang nakakandadong bag ni Rafael? Saan ito kumuha ng susing, eksaktong kapareho ng ginagamit ng doktor upang isilid ang mamahaling relo nang walang nakakapansin? Isang malamig na katotohanan ang unti-unting luminaw sa kanyang isipan. Matagal nang pinag-aralan ng kanyang madrasta ang bawat kilos ng doktor. Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang isakatuparan ang perpektong bitag. Dahan-dahang lumapit si Hilary sa nakayukong si Emma. Ang mga yabag ng kanyang matataas na takong ay tila nagdiriwang sa bawat paghakbang. Isang malinaw na musika ng tagumpay para sa isang manlilinlang. Nang makalapit ito, yumuko ang madrasta hanggang sa magpantay ang kanilang mga mukha. Walang pag-aalinlangan nitong hinawakan ang baba ni Emma nang madiin. Pilit na iniaangat ang mukha nitong basang-basa ng luha at may bahid pa ng sariling dugo. Isang malademonyong ngiti ang sumilay sa labi ng babae, isang ngiting nagpapakita ng kawalang awa at purong kasamaan. Inilapit ni Hilary ang kanyang bibig sa tainga ng manginginig na dalaga
at bumulong ng napakahina, ngunit sapat upang dumurog sa huling piraso ng pag-asa na natitira sa puso ni Emma. Ngayon, wala na yatang sasagip sa'yo, Pilay. Tayong dalawa na lang ulit. Ang mabigat at marahas na paglapat ng pintuan ng ikandado siyang muli sa loob ng kanyang madilim na kwarto. Ang gabing iyon ay itinakda para sa ika-50 anibersaryo ng kasal ni David at Hillary. Ang mansyon ay nagbistulang isang palasyo ng ningning, puno ng mga mamahaling chandelier na nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag at mga bisitang nakasuot ng pinakamahuhusay na kasuotan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Emma ay nanatiling nakakulong sa loob ng kanyang silid. Ang kanyang puso ay tila isang ibong pilit na kumakawala sa hawla ng matinding pangungulila at pait. Habang ang musika ng violino ay marahang umaalingaw-ngaw sa hangin, pumasok si Hillary sa silid ni Emma. Ang kanyang suot na gown ay gawa sa mamahaling seda at sa kanyang leeg ay nakakabit ang kumikinang nakuwintas na perlas, ang mismang alaala ng pumanaw na ina ni Emma na matagal nang hinahanap ng dalaga. Hindi nakapagpigil si Emma. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, nilabanan niya ang panginginig ng kanyang mga binti at pilit na inabot ang braso ng madrasta. "Ibalik mo sa akin yan." Ang boses ni Emma ay puno ng pait, isang mahinang awit ng katarungan. "Hindi mo pag-aari yan. Hindi mo kayang punan ang puwang na iniwan ni Mama, kahit isuot mo pa ang lahat ng kayamanan niya." Isang malademonyong halahak ang pinakawala ni Hillary. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng bakas ng pagiging magino. Marahas niyang tinulak ang wheelchair ni Emma patungo sa isang madilim at maalikabok na sulok ng bodega sa likod ng bahay. Ang imbaka ng mga yelong ginagamit sa mga party at mga lumang bote ng alak. Ang lakas ng pagkakatulak ay nagpaguho sa balanse ng dalaga, dahilan upang malaglag siya sa matigas na sahig. "Diyan ka magdiwang, Emma. Habang nagsasaya kami sa itaas, ikaw ang magsisilbing anino sa dilim." Bulong ni Hillary bago niya isinara at nilapatan ng mabigat na padlock ang pinto mula sa labas. Ang dilim sa loob ng bodega ay tila isang buhay na nilalangad dahan-dahang sumasakal sa kanya. Ang tanging liwanag na pumapasok ay mula sa maliliit na siwang ng pinto at ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pagpatak ng natutunaw na yelo sa mga timba. Ang lamig ay nagsimulang tumago sa kanyang balat, isang matinding ginaw na unti-unting nagpapahina sa kanyang tibay. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang bawat pagsubok ay nagdudulot lamang ng matinding pag-ubo dahil sa alikabok na humahalo sa kanyang paghinga. Sa itaas, ang tawanan ng mga bisita at ang tunog ng clinking ng mga baso ay tila mga kutsilyong humahawi sa katahimikan ng gabi. Walang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan. Walang nakakaalam na ang anak ng may-ari ng mansyon ay nakasadlak sa malamig na semento, nakikipagbuno sa hangin na tila unti-unti nang naglalaho. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nahagip ng kanyang kamay ang isang bagay sa sahig. Isang maliit at bilog na kahoy. Isang lumang pindutan ng Amerikana. Napahinto si Emma. Iyon ang pindutan ng paboritong Amerikana ng kanyang ama. Ang Amerikana na madalas niyang ayusin noon bago ito pumasok sa trabaho. Isang matinding pangungulila at pagmamahal ang bumugso sa kanyang puso sa kabila ng lahat. Sa sandaling iyon, ang takot ay unti-unting napalitan ng isang mapait na realisasyon. Gaano man siya saktan ng mundo, ang kanyang pagmamahal sa kanyang ama ang nagsisilbing huling angkla na nagpapanatili sa kanyang paghinga. Ngunit ang temperatura ay patuloy na bumababa. Ang kanyang mga binti na dati nang walang pakiramdam ay tila mga yelo na hindi na maigalaw. Ang bawat paghinga ay nagiging mabigat. Ang bawat tibok ng puso ay tila isang orasan na nagbabagyang tumigil. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Yakap ang lumang pindutan ng Amerikana ng kanyang ama habang ang musika ng selebrasyon sa itaas ay unti-unting nagiging isang mahinang ugong sa kanyang pandinig. Sa isang iglap, ang pintong bakal ay tila nagkaroon ng ugong ng paggalaw. Isang malakas na kalabog ang nagpayanig sa buong imbakan
at ang bigat ng padlock ay tila nalaglag sa sahig. Ang liwanag ng isang ilaw ay pumasok ng marahas, naglalayag sa mga nagliliparang alikabok sa hangin. Isang anino ang tumayo sa pintuan, humihingal, na tila galing sa isang matinding karera laban sa oras. Isang boses na puno ng pagkabigla at matinding pagsisisi ang tumawag sa kanyang pangalan. Emma! Ang tinig ni David. Ang haligi ng tahanan ay nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa kanyang anak na nakasubsob sa sahig, maputla na parang papel at walang anumang buhay na bakas. Ang mga bisita sa labas ay hindi na mahalaga. Ang lahat ng karangyaan ay naglaho sa isang iglap. Sa harap niya ay ang katotohanang matagal nang ipinikit ang kanyang mga mata, ang kanyang prinsesa, na unti-unting pinapatay ng babaeng tinatawag niyang asawa. Dahan-dahang lumapit si David. Ang bawat hakbang ay tila may mabigat na kadenang nakakabit sa kanyang mga paa. Ang bawat pagtapak niya sa sahig na puno ng alikabok ay nagsisilbing saksi sa kanyang pagguho. Nang maabot niya ang kinaroroonan ni Emma, hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang binuhat ang malamig at nanghihinang katawan ng dalaga. Ang kanyang anak, na dati ay puno ng buhay, ngayon ay tila isang manikang nawalan ng hininga sa kanyang mga bisig. Isang matinding dagundong ng pagsisisi ang yumayanig sa loob ng kanyang dibdib, mas matindi pa sa anumang sakit na naranasan niya sa negosyo o sa buhay. Nang ilapit niya ang kanyang pisingi sa noo ni Emma, naramdaman niya ang matinding ginaw nito, isang ginaw na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Isang butil ng mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata, dumapo sa pisingi ng dalaga, at tila naging mitsa upang ang nakatagong katotohanan ay tuluyang sumabog. Sa paglabas niya mula sa bodega, bitbit si Emma, sinalubong siya ni Hilary. Ang babaeng ito ay nakasuot pa rin ng kanyang mamahaling gown, ang mukha ay puno ng matatamis na ngiti para sa mga bisitang nakapila sa labas. Ngunit nang makita niya ang kanyang asawa na lumabas mula sa dilim na may dalang, isang halos walang buhay na Emma, unti-unting naglaho ang kulay ng kanyang mukha. David, mahal, ano ang nangyari? Hindi ko alam kung bakit siya nakarating doon. Panimula ng madrasta, ang kanyang boses ay nanginginig at pilit na nag-aayos ng maskara. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataksil, puno ng takot at pag-iwas. Hindi tumingin si David sa kanya. Ang kanyang boses ay mahina. Ngunit, may lalim na puno ng nakakamatay na lamig. Huwag kang lalapit. Ani David, isang babala na tila isang kidlat na humati sa hangin. Sa isang mabilis na kilos, ipinasa ni David si Emma sa isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan upang dalhin sa ospital. Habang ang mga bisita ay nagbubulungan, ang kanilang mga tsismis ay unti-unting nagiging isang malakas na ugong. Bumalik si David sa loob ng mansyon, hindi na sa bodega, kundi diretso sa kanyang opisina. Dito niya binuksan ang kanyang computer at ipinasok ang USB na matagal na niyang itinatago. Ang screen ay nagpakita ng mga lumang footage mula sa mga security camera. Pinanood niya ang bawat minuto ng nakaraang 5 taon. Ang bawat pagtrato ni Hilary kay Emma, ang bawat malupit na salita, at ang pinakamasakit sa lahat, ang araw ng aksidente, kung saan nakita niya sa monitor na si Hilary mismo ang nakikipag-usap sa mekaniko bago tuluyang sirain ang preno ng sasakyan. Ang bawat detalye ay parang mga martilyong tumutuktok sa kanyang puso. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina ni Emma, ay isang halimaw na nagtago sa ilalim ng balat ng isang anghel. Ang kanyang inis ay hindi na napalitan ng pagsisigaw o pagwawala. Sa halip, isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Nilapitan niya ang kanyang asawa, na kasalukuyang nakaupo sa sala, nag-aantay sa kanyang pagbabalik. Inilapag ni David ang isang folder sa harap nito. Sa loob niyon ay ang mga kopya ng video at ang ebidensya ng paglustay nito sa pera ng kumpanya.
Tiningnan ni Hillary ang folder at sa isang iglap, ang kanyang mukha ay nagbago. Hindi na siya nagmakaawa. Hindi na siya nag-acting. Ang kanyang mga labi ay bumaluktot sa isang ngiting puno ng pagkamuhi. Akala mo ba matatalo mo ako, David? Akala mo ba kaya mong mabuhay nang wala ako? Ngunit hindi na sumagot si David. Sa halip, kinuha niya ang telepono at tumawag sa isang numerong hindi inaasahan ni Hillary. Sa loob ng ilang minuto, ang tunog ng mga sirena ng pulisya ay nagsimulang marinig mula sa labas, mas malakas at mas malapit kaysa sa anumang inakala ng madrasta. Sa ospital, sa gitna ng amoy ng antiseptic at puting paligid, unti-unting idinilat ni Emma ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng araw ay tumatago sa kortina at sa kanyang tabi, hindi ang kanyang ama o ang kanyang madrasta ang nakita niya, kundi si Rafael, na nanatiling nagbabantay sa kanyang gilid. Ang mukha ay puno ng pagod, ngunit may bahid ng bagong pag-asa. Emma, bulong ng doktor. Ang kanyang boses ay tila isang haplos. Ang lahat ng kasinungalingan ay nagwawakas na sa araw na ito. Ang bawat paghinga ni Emma ay nagsisimula ng maging malaya, isang hininga ng katarungan at simula ng tunay na paghilom. Sa kabila ng mga nangyari, ang mansyon ay binalot ng isang nakakatakot na katahimikan. Si David, na dati ay kilala bilang isang makapangyarihang negosyante, ay nagmukhang matanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Nakaupo siya sa kanyang opisina. Ang liwanag mula sa monitor ng computer ay nagbibigay ng kakaibang anino sa kanyang mukha. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Ang bawat kilos niya ay may layunin, may talim, at may malalim na pot na unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Sa kabilang banda, si Hillary ay nakakulong sa loob ng master bedroom. Hindi siya nakakulong sa pamamagitan ng bakal, kundi sa pamamagitan ng takot na ipinataw ni David. Alam ni Hillary na ang kanyang asawa ay nag-iipon ng sapat na ebidensya upang hindi lang siya mapalayas, kundi tuluyang maikulong sa loob ng madilim na selda habang buhay. Ang kanyang mga alahas, ang kanyang mga mamahaling damit, at ang kanyang mga peking kaibigan ay wala ng silbi sa harap ng matalim na katotohanang inilatag ni David. Pinatawag ni David ang kanyang pinakamatagal na accountant. Sa harap ng mahinang ilaw, binuksan nila ang mga ledger ng kumpanya. Bawat transaksyon, bawat sentimong ibinulsa ni Hillary sa loob ng mahabang panahon ay isa-isang nililinis ni David. Ginamit niya ang bawat koneksyon niya sa bangko at sa batas upang tiyakin na sa sandaling magdesisyon siyang tapusin ang lahat, wala nang matitirang kahit anong pinto na maaaring daanan ni Hillary para makatakas. Ang bawat dokumento na kanyang pinipirmahan ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng lahat ng ninakaw ng kanyang asawa. Samantala, sa ospital, unti-unting nakakabalik ang lakas ni Emma. Ang bawat araw ay isang maliit na tagumpay. Si Rafael ay hindi kailanman lumisan sa kanyang tabi. Sa tuwing natutulog si Emma, binabantayan siya ng doktor. Tinitiyak na ang bawat patak ng IV fluid ay sapat. Nang magising ang dalaga isang hapon, nakita niya ang isang matanda sa labas ng kanyang pinto, si Yaya Rosa. Ang dating yaya ay pumasok ng may pag-aalinlangan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang lumang sobre. Emma, anak, patawarin mo ako. Mahinang wika ni Yaya Rosa habang humahalik sa kamay ng dalaga. Sa loob ng sobre ay isang koleksyon ng mga lumang resibo at isang sulat na isinulat mismo ng yumaong ina ni Emma bago ang aksidente. Alam ko ang lahat. Takot lang ako para sa aking pamilya kaya nanahimik ako. Ngunit hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng lihim na ito. Binasa ni Emma ang sulat. Bawat linya ay punong-puno ng pagmamahal. Ngunit ang huling bahagi ay naglalaman ng babala. Ang kanyang ina ay may hinalang, may sinusubukang gawin si Hillary sa kanilang sasakyan. Isang malinaw na pruweba ng pagtatangkang pagpatay. Ang mga dokumentong ito ang magiging huling pako sa kabaong ni Hillary. Sa mansyon, dahan-dahang binuksan ni David ang pinto ng kwarto ni Hillary.
Wala na ang dating awtoridad sa kanyang boses. Pinalitan na ito ng isang nakapapawing pagod na katahimikan. Iniabot niya rito ang isang folder. Sa loob nito ay ang mga dokumento ng annulment at ang kasong isasampa laban sa kanya. Hindi kita papatayin, Hillary. Sapagkat ang pinakamalupit na parusa para sa katulad mo ay hindi kamatayan, kundi ang mawalan ng lahat ng bagay na pinahahalagahan mo, ang iyong yaman, ang iyong kalayaan at ang iyong pagkakakilanlan. Hindi nakaimik si Hillary. Ang kanyang mukha ay naging maputla. Ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng anumang butas sa mga dokumentong hawak ni David, ngunit wala siyang nakita. Ang kanyang mundo ay gumuho na sa harap mismo ng kanyang mga mata. Bago umalis si David, lumingon siya sa asawa. Ngayong gabi, ang lahat ng iyong mga kasinungalingan ay magwawakas. Bukas, sa harap ng korte, lahat ng ginawa mo ay mabubunyag sa harap ng buong mundo. Pagkalabas ng kwarto, huminga ng malalim si David. Sa wakas, ang hustisya na matagal na niyang kinakatakutan ay unti-unti nang nagiging totoo. Sa kanyang isipan, ang tanging mahalaga na lamang ay ang muling makuha ang tiwala ng kanyang anak, kahit gaano pa ito katagal. Ang mansyon na dati puno ng pekeng ningning ay naging isang malamig na bilangguan para kay Hillary. Sa loob ng kanyang silid, pabalik-balik siya sa paglalakad, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit at takot. Ang bawat pagtunog ng orasan sa dingding ay tila isang babala ng nalalapit na paggunaw ng kanyang mundo. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga dating koneksyon sa negosyo, ang mga taong dati yumuyukod sa bawat utos niya, ngunit ang bawat numero ay hindi na maabot o kaya na may blankong pananahimik ang kanyang nakukuha. Alam niya, sa isang iglap, tinalikuran na siya ng lahat ng taong dating niyang ginamit. Sa kabilang panig, sa tahimik na silid sa ospital, ang bawat sandali ni Emma ay ginugugol sa paghahanda para sa nalalapit na pagharap sa katotohanan. Hindi lamang katawan ang kanyang pinapalakas, kundi ang kanyang diwa. Sa tuwing darating si Rafael, ang mga ehersisyo ay hindi na lamang tungkol sa pisikal na paggalaw. Ang mga ito ay naging simbolo ng kanyang pagbangon mula sa pagkakalugmo. Sa bawat pag-unat ng kanyang mga binti, ramdam niya ang pag-aalis ng tanikala ng takot na matagal na nakagapos sa kanya. Isang hapon, pumasok si David sa silid ni Emma. Hindi na siya ang mapagmataas na ama na dati walang panahon. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang bawat titig niya sa kanyang anak ay puno ng pait na pagsisisi. Inilapag niya sa mesa ang isang makapal na dokumento, ang lahat ng kanyang natipong ebidensya, mula sa mga bank statements na nagpapatunay ng paglustay ni Hillary hanggang sa mga testimonya ng mga taong pinagbayad nito upang manahimik. Emma, mahina niyang wika, hindi na sumusubok na maging matapang. Gagawin ko ang lahat para makuha ang hustisya. Hindi lang para sa akin, kundi para sa mama mo at lalong-lalo na para sa iyo. Hindi agad sumagot si Emma. Tiningnan niya ang kanyang ama, ang lalaking naging kasangkapan ng kanyang madrasta upang siya ay saktan. Ramdam niya ang sinseridad ng pagsisisi ni David. Ngunit ang mga sugat sa kanyang puso ay hindi basta-basta mapapawi ng mga salita. "Huwag mo akong ipaghiganti, Papa." Sagot niya ng may kalmadong tono na ikinagulat ni David. "Hayaan mong ang katotohanan mismo ang maging hatol. Ang kailangan ko lang ay ang pagkakataong makatayo sa sarili kong mga paa at mabuhay ng malayo sa mga anino ng kasinungalingan." Sa kabila ng pag-uusap na yon, isang lihim na plano ang nabuo sa isipan ni David. Alam niyang hindi sapat ang batas para sa taong walang pakundangan tulad ni Hillary. Habang abala ang lahat sa paghahanda para sa korte, palihim na nakipag-ugnayan si David sa isang dating kasamahan sa batas upang tiyakin na ang bawat ari-ari ang ipinangalan ni Hillary sa kanyang sarili ay maibabalik sa pangalan ni Emma bago pa man maganap ang anumang opisyal na pagdinig. Isang sistematikong pag-aalis ng lahat ng kapangyarihan at yaman na pinaghirapan ni Hillary na makuha
sa pamamagitan ng pandaraya. Sa gabi, bago ang araw ng pagdinig, nagtungo si Rafael sa opisina ni David. May bitbit siyang isang maliit na talaarawan na nakuha niya mula sa mga gamit ng dating yaya na si Yaya Rosa. Iyon ay ang talaarawan ng ina ni Emma, isang personal na kagamitan na hindi pa nababasa ng sinuman. Sa loob ng mga pahina nito, nakatala ang mga petsa at mga pangyayari kung paano unti-unting kinokontrol ni Hilary ang bawat aspeto ng buhay ng pamilya, pati na ang mga banta nito sa buhay ng ina ni Emma bago ang aksidente. Iyon ang huling piraso ng puzzle na magpapabagsak sa madrasta. Habang naghahanda ang lahat, si Hilary ay abala sa pag-aayos ng kanyang gamit. Plano niyang tumakas sa madaling araw gamit ang isang pekeng pasaporte at kaunting pera na natitira sa isang lihim na account. Ngunit hindi niya alam, ang bawat galaw niya ay binabantayan ng mga tauhan ni David. Bawat sulok ng mansyon ay may mata na nakatingin sa kanya. Ang kanyang pagtakas ay isa lamang ilusyon na binuo ni David upang lalo siyang mahuli sa akto ng pagtataksil. Nang sumapit ang hating gabi, tahimik na lumabas si Hilary mula sa kanyang kwarto. Bit-bit ang isang maliit na bag. Ngunit sa pagtapak niya sa sala, isang malakas at matining na ilaw ang biglang nadliwanag na nanggagaling sa mga ilaw ng sasakyan ng mga pulis na nakaparada sa labas ng gate. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at ang mga mukha ng mga taong dati niyang tinapakan ay nagsimulang magpakita mula sa dilim. Ang kanyang pagtakas ay tapos na bago pa man magsimula. Ang araw ng paghuhukom ay hindi gaya ng anumang marangyang okasyon sa mansyon. Walang musikang tumutugtog, walang masayang tawanan. Tanging ang mabigat na katahimikan sa loob ng bulwagan ng korte ang pumupuno sa hangin. Sa gitna ng lahat, si Hilary ay nakaupo, nakasuot ng simpleng puting damit, ang kanyang buhok ay hindi na maayos at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng pagmamalaki. Sa kabilang banda, pumasok si Emma, hindi na sa ibabaw ng wheelchair, kundi dahan-dahang naglalakad gamit ang isang tungkod. Ang bawat hakbang ay may kasamang katatagan na dati hindi niya taglay. Sa harap ng hukom, isa-isang inilatag ni David ang mga ebidensya. Ang bawat pahina ng diary ng yumaong ina ni Emma na binasa sa harap ng lahat ay tila mga latigong humahampas sa pagkatao ni Hilary. Ang boses ng dating mekaniko na umamin sa pagkasira ng preno dahil sa suhol ng madrasta ay naging huling kuko sa kabaong ng kanyang kalayaan. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng katotohanang hindi na kayang takpan ng anumang kasinungalingan. Tiningnan ni Hilary ang lahat. Sinubukan niyang maghanap ng kakampi sa mga mata ng mga taong dati katuwang niya sa negosyo at sa mga party, ngunit ang lahat ay umiiwas. Ang kanyang pagiging reyna ng mansyon ay naglaho na parang bula. Sa huling pagkakataon, binaling niya ang kanyang paningin kay Emma. Pilit na ipinapakita ang kanyang pot. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ng dalaga ay hindi takot, kundi awa. Awa para sa isang taong pinili ang kadiliman sa halip na liwanag. Nang ilabas ng hukom ang hatol, ang bawat salita ay tila isang matalim na gunting na tuluyang pumuputol sa nakaraan. Ang hatol na habambuhay na pagkakakulong ay hindi nagdulot ng gulo sa loob ng silid. Bagkus, ito ay naghatid ng isang nakakatakot ngunit mapayapang katahimikan. Nang bitbitin na ng mga pulis si Hilary palabas, hindi na ito nagsalita. Ang kanyang mga paa na dati tumapak sa mamahaling marmol ng mansyon ay kinaladkad na ngayon sa malamig na semento ng selda. Sa labas ng korte, sinalubong sila ng matinding sikat ng araw. Hindi na kailangan ng anumang pagdiriwang. Ang katahimikan ng paglaya ay sapat na. Inabot ni David ang kamay ni Emma, isang kilos na puno ng pag-aalinlangan, ngunit hindi ito binitawan ng dalaga. Papa! Ang boses ni Emma ay puno ng kapayapaan. Tapos na. Hindi ko na kailangang magalit. Ang kailangan ko lang ay magsimulang mabuhay para sa sarili ko.
Si Rafael, na nananatili sa di kalayuan, ay lumapit sa kanila. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang maramdaman ni Emma na sa kanyang pagbangon, hindi siya nag-iisa. Ang bawat sugat na iniwan ng nakaraan ay dahan-dahang naghihilom, pinalitan ng bagong simula na walang anumang bahid ng takot. Habang naglalakad silang tatlo palayo sa gusali ng korte, ang mansyon na dati ibilangguan ay naiwan sa likod, isang alaala na unti-unti nang nilalamon ng lumipas na panahon. Sa huling sulyap ni Emma sa gusali ng korte, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting hindi galing sa paghihigante, kundi galing sa tunay na kapayapaan ng puso. Ang reyna ay bumagsak, ngunit sa kanyang pagkabuwal, ang isang bagong liwanag ay isinilang. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa korte, ang mansyon ay tila nawala ng bigat na matagal na nagpabagsak dito. Hindi na ito ang lugar na puno ng nakalalasong bulong at mga nakatagong patalim, kundi isang espasyong sinusubukang bumuo muli ng bawat piraso ng nasirang ugnayan. Sa loob ng hardin, sa ilalim ng malilim na puno na madalas puntahan ng kanyang yumaong ina, nakaupo si David. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan pa rin ang mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa mga peking obligasyon, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Ilang beses na niyang sinubukang lumapit kay Emma sa loob ng nakaraang mga linggo. Ngunit palagi siyang tumitigil sa paanan ng mga hagdan. Natatakot na ang kanyang paglapit ay magdala lamang ng panibagong sakit sa dalaga. Isang hapon, nakita ni Emma ang kanyang ama mula sa bintana. Nakita niya ang matanda na nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa kanyang tuhod. At sa bawat paghinga nito, ay may kasamang malalim na buntong hininga. Hindi na ito ang makapangyarihang negosyante na kinatatakutan ng marami. Isa na lamang itong ama na naghahanap ng kapatawaran. Dahan-dahang lumabas si Emma. Ang tunog ng kanyang tungkod sa semento ay tila isang matapang na ritmo ng buhay na unti-unting bumabalik. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagmadali. Nang marating niya ang puno, tumigil siya sa tabi ni David. Ramdam niya ang pag-angat ng tingin ng kanyang ama. Ang mata nito ay puno ng luha na hindi na kailangang itago. Emma? Ang boses ni David ay basag, halos hindi marinig sa gitna ng haplos ng hangin. Alam ko na ang tawad ay hindi sapat para sa lahat ng pagkukulang ko. Alam ko na ang bawat luha mo ay hindi mapapalitan ng anumang yaman na mayroon ako. Pero heto ako, nakaluhod sa harap mo. Hindi bilang isang ama na naghahanap ng pagkilala, kundi bilang isang tao na humihingi ng tsansang maging ama na nararapat para sa'yo. Hindi agad nagsalita si Emma. Tinitigan niya ang kanyang ama. Tinitignan ang bawat bakas ng katandaan at pagod sa mukha nito. Sa loob ng matagal na panahon, ang pagkapuot ang nagsilbi niyang lakas upang mabuhay. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pananatili ng galip kundi sa kakayahang magpatawad. Dahan-dahan, sa kabila ng sakit sa kanyang mga binti, ibinaba ni Emma ang kanyang tungkod at lumuhod sa tabi ni David. Hindi na niya kailangang magsalita. Ang bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay naging sapat na katibayan ng kanyang pagpapatawad. Naramdaman ni David ang paglapit ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang inakbayan si Emma at hinila ito palapit sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng malilim na puno, sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, nagkaroon ng tunay na yakap na walang bahid ng anumang kasinungalingan. Patawad, Emma. Patawad sa lahat. Paulit-ulit na bulong ng ama. Papa? Sagot ni Emma sa mahinang boses. Hindi natin mababalikan ang nakaraan. Pero pwede nating simulan na ngayon. At sapat na yon sa akin. Hindi kalayuan, pinapanood sila ni Rafael mula sa balkonahe. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagmasid, ngunit sa pagkakataong ito,
Ang kanyang ngiti ay hindi na lang para sa pasyente, kundi para sa isang babaeng nakatagpo na ng kanyang sariling liwanag. Hindi niya kailangang manghimasok sa sandaling iyon. Sapat na ang malaman na ang taong nagbigay ng kulay sa kanyang mundo ay tunay na malaya na. Ang bawat segundo ng katahimikan sa harden ay naging saksi sa isang himala, ang paghilom ng isang pamilyang muntik na nangmamatay dahil sa lason. Ngunit, muling nabuhay dahil sa kapatawaran. Isang taon ang lumipas mula nang gumuho ang lahat ng kasinungalingan sa mansyon. Ang dating malamig at nakakatakot na tahanan ay nagbago na ang anyo. Hindi na ito isang piitan, kundi isang lugar na puno ng liwanag at pag-asa. Sa loob ng mga dingding nito, hindi na naririnig ang mga bulong ng pagtataksil, kundi ang masayang tunog ng pagluluto ni David sa kusina at ang malambing na pagtawa ni Emma na tila isang himig na matagal nang nawala. Sa balita sa telebisyon, paminsan-minsan ay sumisilip ang balita tungkol sa paghatol sa mga kasabwat ni Hillary sa loob ng bilangguan, isang paalala na ang bawat maling gawin ay may katapat na bunga. Ngunit hindi na ito pinagtutuunan ng pansin ng pamilya. Ang kanilang mga mata ay nakatuon na sa hinaharap, sa bawat bukas na puno ng mga bagong pagkakataon. Sa harden, kung saan dati nakaluhod ang isang amang humihingi ng tawad, nakatayo na ngayon si Emma ng mag-isa. Wala na ang kanyang wheelchair. Ang kanyang mga binti, bagaman kailangan pa rin ng gabay, ay unti-unti nang nakakayanan ang bigat ng kanyang katawan. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang tibay na dulot ng mga pinagdaanang pagsubok. Hindi siya nag-iisa sa paglalakad. Sa kanyang tabi ay si Rafael, na ngayon ay hindi na lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang kaagapay sa bawat yugto ng kanyang panghilom. Ang bawat hawak nito sa kanyang siko ay puno ng paggalang at pagmamahal, isang pang-akong mananatili sa tabi niya, saan man siya dalhin ng tadhana. Huminto sila sa ilalim ng puno, kung saan ang anino ay nagbibigay ng pahinga sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Salamat, Rafael, bulong ni Emma habang tinitingnan ang malawak na bakuran. Salamat dahil hindi mo hinaya ang lamunin ako ng kadiliman. Hindi ako ang nagdala ng liwanag, Emma. Sagot ng binata habang nakatingin sa kanya ng may paghanga. Ipinakita mo lang sa akin kung paano ang tunay na lakas. Ang kakayahang magpatawad kahit sa gitna ng matinding sugat. Sa malayo, pinagmamasdan sila ni David mula sa bintana ng kanyang opisina. Nakita niya ang kanyang anak na tunay na malaya na, hindi na nakagapos sa nakaraan. Sa bawat araw na lumilipas, alam niyang hindi na niya mababawi ang mga panahon na nawala. Ngunit ang bawat sandaling kasama niya ang kanyang anak ay itinuturing niyang pinakamahalagang biyaya. Sa huli, ang lahat ng pagdurusa ay nagbunga ng isang malalim na aral. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa perpektong pagsasama, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkakamali at maghilom sa pamamagitan ng pagmamahal. Ang bawat sugat ay nagsisilbing marka ng isang laban na napangtagumpayan at ang bawat haplos ng hangin ay paalala na sa kabila ng lahat ng dilim, laging may bukang liwayway na naghihintay para sa mga pusong handang magpatawad. Ang buhay ay hindi naging madali. Ngunit sa wakas, ito ay naging mapayapa. At para kay Emma, iyon ang pinakamagandang regalo na matatanggap niya, ang mamuhay ng may kalayaan, may pag-asa, at higit sa lahat, may kapatawaran.